Jesus.
offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I am called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Serving is my goal. How can I withhold? Whatever's mine is given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I am called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. And if I am called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Okay, amen. What song. Napakaganda po nung mga awit po. Well, tensyahan niyo po kami, na-late po kami sapagkat ang buong grupo po namin, pagdating namin doon sa hotel, wala pong tubig. So, mahirap po na makipagkamay kami sa inyo na hindi kami naligo. Ano po? So, kaya naghintay po kami. So, actually po, ang goal at target namin, we would like to take this opportunity to listen to the message na ibibigay po ni Pastor Vic Serrano. Kaya pagdating ko po kanina, naririnig ko po si Pastor sa kanyang preaching, tinanong ko po yung katabi ko, nakapag-preach na po ba si Pastor Vic? So, pero praise the Lord, sapagkat tomorrow night, he will be preaching again. Amen? Isa po yun sa eagerness namin. Ano po? So, ngayong gabi, ang tatalakayin po natin ay masayang topic. This is about giving. Yan po ang paborito, isa sa paborito ng mga baptist. Amen? Hindi lamang po preaching. Paborito din po natin ang giving. At kapag hindi nyo paborito ang giving, there is something wrong in you. Because I believe we are all products of giving. Tayo po ay bunga ng pagbibigay. Kaya ngayong gabi, make sure na pakinggan nyo yung message and then subukan po ninyo na habang nakikinig po tayo, try to analyze yung aking pong preaching na ito. And I would like to invite all of you now to please open your Bible in the book of Luke. Luke chapter 6 and verse number 38. Let me request all of you to please stand up. Tumayo po tayo lahat. At sa ating pong text
and verse number 38. I would like to request the congregation to please read our text all together, loud and clear. Luke chapter 6 and verse number 38. Kung nakita po ninyo, please say amen. Excited po ba kayo sa message? Okay, now, everybody please, loud and clear, ready, begin. Amen. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you hit withal, it shall be measured to you again. Let us come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, ngayon kami dito sa aming puso, naniniwala kami na ang giving ang isa sa mahalagang turo sa banal na kasulatan. Isang mahalagang bagay na dapat matutunan ng mga tunay na mananampalataya, pamilya ng mga pastor. I pray, O Father, that tonight as we listen to your word, magkaroon po at magbigay ka ng conviction through your Holy Spirit. Lord, empower me once again. Use me for your glory and for your honor. Give me wisdom, boldness in preaching this message, O God. This I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. The title of my message tonight, Givers are Winners. Givers are winners. Walang katalo-talo kapag tayo po ay naging mapagbigay. Okay? Walang kalugi-lugi kapag tayo po ay nagbigay. Ang ating talata po ay napaka-clear. Very clear. Give and it shall. Naalala ko po, pagka po ako ay nagso-soul winning, kapag po ako ay nagsishare about salvation, ang isa po sa ginagamit ko ay yung Romans chapter 10 and verse number 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And I emphasize the word shall. Para ma-realize po nung kausap ko na ang kaligtasan po ay hindi makasakali. Ang kaligtasan po ay tiyak. Amen? Using the word shall, it means that our salvation is so sure. Very sure. Pag ang tao tumawag sa Panginoon, kapag ang makasalanan tumawag sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, tiniyak ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? And that same word na gusto kong pansinin po ninyo, give and it shall, meaning sure. Amen? Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Hindi ba panalo yun? Good measure, pressed down, shaken together, running over. Hindi ba panalo yan? Hindi lang takal na mainam, kundi liglig, pigpig, siksik, at umaapaw, overflowing ang blessing ng mga giver. Amen? Once na nagbigay ka, kasaganang pagpapala. Pagka ikaw ay naging giver, sure ang blessing. And then, I also realize, in Acts chapter 20 and verse number 35, ang sabi po ni Apostle sa mga mananampalataya, how that Jesus Christ said, it is more blessed to give than to receive. Sa Tagalog po, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At ewan ko po kung kukontrahin niyo po ito. Ang isa sa diwa, ang isa sa understanding ko po, nung sabihin ng Bible, it is more blessed to give than to receive. The idea is very clear na panalo ang nagbibigay. Amen?
panalo kapag ka magbibigay. Kaya mali yung mga miyembro na ang tingin nila, pag nagbigay sila, nawalan sila. Pag nagbigay sila, nalugi sila. Pag nagbigay sila, paano na sila? Mali po yun. Ang tamang kaisipan, pag nagbigay tayo, panalo tayo. Kaya tiniyak ng Bible na may pagpapala. Amen? Mga kapatid, yun po ang pagtiyak ng banal na kasulatan. Hindi po makasakali, sure na sure, give and it shall be given unto you. It is more blessed to give than to receive. Okay, simple illustration. Paano natin mapagtitibay? Sa anong larangan natin pwedeng makita? Maging sa paglalarawan na talagang mas pinagpapala ang nagbibigay. Mas panalo kung ikaw ang magbibigay. Mga kapatid, mga kaibigan, mga pastor, sino sa inyo ang gusto na siya ang aabuluyan? Meron ba kayong taong nakita na nung pumunta siya sa patay, tapos nakita niya yung mga pumupunta, nagbibigay doon sa namatayan? Meron ba kayong nakita na yung taong yun, sabi niya, nakakaingit naman siya, buti pa siya inaabuluyan, sana sa susunod, ako naman ang mamatayan? Meron ba nainggit doon? Meron bang matinong tao na nainggit na doon sa inaabuluyan? Palagay ko po, sasang-ayon kayong lahat sa akin. Mas gusto nyo na kayo mag-aabuloy kaysa kayo aabuluyan. Di panalo yung nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Di ba? Mga kapatid, meron din po mga dinadalaw sa ospital kasi may sakit bilang na araw. Bilang na araw. Heto ngayon yung mga pumupunta, ang daming bigay. May cake, merong prutas. Meron ba kayo nakita? Kakaigit naman siya. Di ba? Dami nagbibigay ng prutas sa kanya. Sana sa susunod, ako naman ma-ospital. Meron bang matinong gano'n? Siyempre po, sasang-ayon na naman kayo sa akin. Di ba? Di nang magbigay ka na magbigay sa mga pasyente, wag lang isang araw, ikaw ang pasyente. Tama po? Meron ba sa inyong mas gusto, pasyente siya? Meron bang sa inyong gusto na matayan siya? Siyempre po, ang laging mas gusto natin, di balik magbigay na magbigay, di balik mag-abuloy, di balik po na tayo'y magastusan. Wag lang po tayo ang nahandoon sa katayuan. At kung papipiliin ko kayo, anong gusto nyo? Kayo tutulungan o kayo tutulong? Di ba? Mas masarap ang kalagayan mo kung ikaw ang tumutulong. Ano mas gusto mo? Ikaw bibigyan o ikaw ang magbibigay? Diyan na nagkakatanong. Pagka gano'n na ang tanong, gusto ko ako bibigyan. Pagka yun ang gusto mo, buong buhay mo, ganyan ang mangyayari sa'yo. Diba? Samantalang kung ikaw ay matututong magbigay, kaya nga sabi ko po, mali yung eksena. Ano po? This is actually a wrong dialogue. Kapag kami ang miyembro, lalapit, pastor, sa atin sa church, wala nang bigay ng bigay, kundi kami lang. Pag may project, kami bigay ng bigay. Ako na lang ang bigay ng bigay. Kapag ka po may campaign, ako ang bigay ng bigay. Kapag ka po may mga pangangailangan, may conference sa ganito, ako ang bigay ng bigay. Reklamo! Dahil bigay siya ng bigay. Alam niyo po, mali yun eh. Dapat kapag ka ikaw yung bigay ng bigay, hindi dapat reklamo, lumalabas sa bibig mo. Ang dapat lumabas sa bibig mo, papuri sa Diyos. Ang dapat lumabas sa bibig mo, pasasalamat. Ay, bakit po? Bakit po, pastor? Bigay ka na nga ng bigay, papasalamat ka pa, nagpupuri ka pa sa Diyos. Mag-isip ka, bakit ka makapagbibigay kung wala ka? Ang dapat magreklamo, yung walang maibigay. Hoy, lagi na lang may bigayan sa church, wala akong naibibigay. Lagi na lang wala akong maibigay. Yun ang dapat nagre-reklamo kasi wala siyang maibigay. Pero kung ikaw lagi ka may binibigay, hindi ka dapat nagre-reklamo. Dapat pinupuri mo ang Diyos. Dahil kaya ka may binibigay, it means pinagpapala ka ng Panginoon. Diba? Kasi kung hindi ka binigyan, kung wala kang ibibigay, edi, yun ang gusto mo? Yung wala kang ibigay? O mas gusto mo yung dibali ka ng magbigay ng magbigay? Basta wag lang titigil ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Yes. Givers are winners. Amen? Okay, eto po. Let me share with you tonight sa idea po ng giving. Kung Kristiyano ka, dapat iba konsepto mo sa hindi Kristiyano. Pag hindi kasi Kristiyano, iniisip nila, lolokohin lang kayo sa church na yan. Pagbibigayin kayo ng tithes, meron pang misyon, meron pang first fruits, may
sacrificial giving pa. Lolokohin lang kayo ng church na yan. Peperahan lang kayo ng church na yan. Yan po ang mentalidad ng unbeliever. Pagka po mananampalataya tayo, makikita natin na ang kaisipan ng mananampalataya iba sa mga unbeliever. Amen? Pag ikaw mananampalataya, ang kaisipan mo kung ano yung tinuturo ng Bible, kung ano yung sinabi ng Bible. And tonight, let me share with you the Christian concept, the biblical concept, the right mentality in giving. Number one, the giving is a chance to please God. Kung ikaw ay Kristiyano, teka, hindi lang palabas ng Kristiyano, kung ikaw ay matinong Kristiyano. Kasi nakakalungkot may mga nagsasabing Kristiyano sila, pero nakikipagdebate pa sa giving. May mga nagsasabing Kristiyano sila, pero napitisod pa sa giving. May mga Kristiyano, nagsasabi, Kristiyano sila, pero ayaw hong pag-usapan ng giving. Hey! Kung naiintindihan niyo po ang Biblia, sa Biblia po maliwanag na ang giving ay pagkakataon. It is a chance. It is an opportunity for me and for you to please God. Amen? Naalala ko po, nung panahon po ni Prophet Haggai, ang sabi ng Panginoon, Prophet Haggai, nalulungkot ako sa mga tao. Sulatan mo sila. I-rebuke mo sila. Why? Ito po ang pinakasenaryo. Ang problema ng mga tao nung panahon ni Prophet Haggai, yung mga bahay nila, gastos sila ng gastos. Itinatayo ang kanilang mga bahay, pinagaganda ang kanilang mga bahay, pero may problema. Yung templo, yung bahay ng Panginoon, pinababayaan nilang wasak. Okay? At ang malungkot pa nito, ang sabi po ng mga tao, hindi pa panahon na ang bahay ng Panginoon ay itayo. Para po yung pinrich kanina ni Pastor Kobe, na hindi pa raw panahon dahil 4 months pa bago yung pag-ani. Dahil iniisip natin to sa kaisipan ng isang typical na tao, hindi doon sa pananaw ng ating Panginoon Diyos. Now, the same thing that I would like all of you to see and understand that in that time, during that time, here are the people, wow! Ayos sila ng ayos sa mga bahay nila. Pag inaral niyo po, way back then, ang sistema po nila ganito. Walang kahit sino sa kanila na lalabas ng bahay na hindi makikita yung templo, Pastor. Ang setup po nila, nasa sentro yung templo, kaya lahat ng mga nakatira doon, pag lumalabas sila, for sure, makikita nila ang templo. Ang malungkot po, nakikita ng lahat ang templo, pero dinadaanan lang, wala silang pakialam, bagsak ang templo, kaya ang sabi ng Panginoon, Haggai, Prophet Haggai, you rebuke the people and tell them, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lies waste? Sabihin mo sa mga tao, consider your ways. Kaya ang nangyayari ka sa kanila, trabaho ng trabaho, you have so much, and Lord came too little. Diba? In fact, yung portion, nang sabi niya, ye eat. Diba? Hindi ka nabubusog. You drink, pero hindi ka napapatirang uha. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Ang sabi po niya, isang nakakalungkot na larawan, trabaho ka ng trabaho, pero gipit pa rin. Trabaho ka ng trabaho, pero wala pa rin. Trabaho ka ng trabaho, hindi pa rin matugunan ang pangailangan mo. At sinabi ng Diyos ang reason kung bakit kahit naghahasi kayo, kakaunti ang nakukuha nyo. Kung bakit kumakain kayo, hindi kayo nabubusog. Kung bakit uminom kayo, hindi kayo napapatirang uhaw. Kung bakit nagdaramit kayo, hindi kayo initan. Kung bakit kumikita kayo, pero para kayong naglalagay sa lalagyang butas. Why? Sabi ng Panginoon, hinipan ko. Bakit? Kasi, pinipilit nyo na ang lahat ng bagay na para sa inyo, gastos kayo ng gastos, pero hindi kayo nagbibigay. Pinababayaan nyo ang bahay ng Panginoon. Kaya alam nyo, sabi ng Panginoon Diyos, Haggai, sabi mo sa kanila, go up to the mountains and bring wood. Diba? And I will take pleasure in it. And I will be glorified. Amen? Wow! Anong nakita ko doon? Nasa giving. Pagkakataon pala yan para pasayahin mo ang Diyos. Diba? Mga kapatid, kaya sana po
matuto tayo na magbigay sa kaisipan. Kaya ako magbibigay because I want to make my God happy. I would like to please my God. Amen? Nag-offer si Cain, nag-offer si Abel. Kanino nalugod ang Panginoon? Sa offer ni Abel. Mga kapatid, during the time of Prophet Malachi, the idea is the same. Here are the people. Kung ang pag-uusapan offering, kung ang pag-uusapan giving, kung ang pag-uusapan paghahandog doon sa altar, alam niyo po ang ginawa ng mga tao sa panahon ni Prophet Malachi? Alam niyo po yung mga tao doon, nag-o-offering nga, nagbibigay nga, pero hindi ayon sa itinuro ng ating Panginoon, hindi sa sinabi ng Panginoon, nagbigay ayon sa kanilang sariling kaparaanan. At dahil dito, hindi natuwa ang Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, a son honoreth his father, Malachi 1:6. And servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Teka, ano ba ang kaso nila? Alam niyo ang kaso nila? Dapat sana ang ibibigay para sa Diyos, yung sinabi ng Panginoon, yung hayop na walang blemish. Okay? Pero ano ang ginawa nila? Alam niyo ang ginawa ng mga tao? Uy, etong mga hayop na to, pilay, bulag. Kung ano po yung mga hayop na meron pong galistuta, kung ano po yung hayop na meron pong kurikungkural, kung ano po yung hayop na may buning baligtad, kung ano po yung hayop na may pigsang dapa, kung ano po yung hayop na sugatan, kung ano po yung hayop na defected, at masasabi po natin na pilay, bulag, yun ho ang ibinibigay. Eto ngayon ang sabi ng Diyos, aba, offer it now unto thy governor. Sabi niya, ibigay mo nga kay Gob yan. Tingnan mo nga kung si Gob, will he be pleased with it? You see? Ang issue in giving, we should please God. Amen? Sabi niya, si Governor nga, ibigay mo yan. Tingnan mo nga kung sasaya si Governor. Tingnan mo nga kung matutuwa siya. The simple drive is this. Kung yung pong Governor, hindi masisiyahan, lalong hindi masisiyahan ng Diyos. Sapagkat kung tutusin, what the Lord deserves is our best. Amen? Giving is a chance to please God. Number 2, giving is a challenge to prove God. Amen? Ang giving po ay hamon. It is a challenge to prove God. Ito po ay hamon para subukin mo ang Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Malachi chapter 3 and verse number 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. And you say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. In verse number 9, ye are cursed with the curse, even this whole nation. Diba? Mga kapatid, pagdating sa verse number 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and broken out herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that shall not have room enough to receive it. Listen, ang sabi po ng Malachi 3:10, and prove me now herewith. You see? Kaya ang tamang kaisipan mo, pag magbibigay ako, susubukin ko nga ang Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano na kahit mahirap sila, hindi nila ginagamit na excuse ang kanilang hirap. Dahil sinabi ng Diyos na magbigay, kahit mahirap ako, sabi ng Diyos magbigay Nasya-challenge ako. Gusto kong subukan ang Diyos. Gusto kong patunayan ang sinabi ng Diyos. At alam ko po, marami na ang nakapagpatunay ng katotohanan ng sinabi ng Diyos. Amen? Wala kayong makikitang genuine givers na complainers. Lahat ng totoong giver, hindi reklamo ang lumalabas sa bibig. Lahat ng totoong giver, patotoo ang lumalabas sa bibig. Dahil kapag ikaw ay nagbigay, wow! Ang Diyos, patutunayan niya ang kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi po pwedeng magsinungaling. Ang Diyos ay tutupad sa lahat ng kanyang pangako. Lahat ng sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Kaya ang sabi niya, give and it shall be given you. Mga kapatid, it is a challenge to prove God. Amen? Kaya kung ako po kayo, maliho yung kaisipan nyo na sasabihin natin, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako maraming pera. Maganda sa giving, yung mayayaman. Maganda sa giving, yung maraming pera. Hindi totoo yan. Pag ikaw nagbasa ng Biblia, kung inaral mo ang Biblia, maraming example sa Bible na sa usapan ng giving, kung sino pa may hirap, sila pa ang ginamit na challenge. Amen? Sa Old Testament nga yung woman of Zarephath hindi lang mahirap, kundi talagang sobrang hirap kasi yung kain niya, isang kainan na lang
Pero sinubok ang Panginoon. Sabi po nitong si Prophet Elijah, sabi kasi ng Diyos, ako muna, and then pagkatapos ko, at saka ka na mag-bake ng para sa iyo at ng para sa anak mo. Siyempre, kapag ka nag-isip tayo, hindi ba sabi ng babae, isang takal na lang, isang tinapay na lang ang po pwede magawa? Tapos sasabihin ni Elijah, ibigay mo raw muna sa akin, sabi ng Diyos. Tapos gumawa ka ng para sa iyo, gumawa ka ng para sa anak mo. Mga kapatid, nahamon ng babae. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Alam niyo, ginawa ng babae, ibinigay sa lingkod ng Diyos, ibinigay sa propeta ng Panginoon. At napakagandang prinsipyo, walang Kristiyano na magpapala at magbibigay sa mga lingkod ng Diyos na hindi magpapalain ng Diyos. Amen? You know what happened? Yung babae na nagsabi, siya na mismo nagsabi, na isang tinapay na lang. Isang donut na lang ang magagawa nila. Pero mga kapatid, dahil nahamon, sinubok ang Diyos. Sinubok ang salita ng Diyos. Ibinigay sa propeta. Pinakain ang propeta. Ano sabi ng Biblia? Wow! Lumipas ang kagutom. Natapos ang kagutom. Hindi sinayaran ng labis ang baril ng babae. Amen? Mga kapatid, hindi mo ito mapapatunayan hanggat di mo sinusubukan. So I am challenging all of you now. In this message, I believe that is the very reason why the Lord led me to share this message to you. Because I would like all of you to see that giving is a challenge to prove God. Gusto mong masubukan ng Diyos? Sundin mo siya. Amen? Oo. Pagka sinunod mo siya at hindi tumupad ang Diyos, di magwala ka. Diba? Gusto mo sunugin niyo simbahan mo. Diba? Baka nga may gumawa sa inyo niya. So, simpleng ibig nating sabihin, sa Biblia po, kahit yung church ng Macedonia, ang hirap-hirap eh. Kaya nga sabi ko, nagtataka ako, no? Yung church ng Macedonia, Macedonia. Dapat yan mayaman kasi Donya eh. Pero mahirap eh. At alam niyo po, sabi ng Korinto, hindi lang sila basta mahirap. Nasa matinding kahirapan. Di ba? So napakatindi ng kanilang kahirapan. Pero nung sabi ng Bible, ang sabi ng Bible, mga kapatid, talagang naparangalan ng Diyos, natuwa ang Diyos sa kanila. Wow! For to their power, I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Amen? Grabe, higit pa sa kaya nila. Nagbigay po sila ng may kasiyahan ng kanilang puso. Kaya wag mo sabihin sa akin dahil mahirap ka. In fact, kung mahirap ka nga, mas maganda pa yan para mapatunayan mo kung gaano kagaling at gaano katotoo ang Diyos at kung gaano katotoo ang salita ng Diyos. Amen? By the way, I would like to know, naniniwala ba kayong totoo ang salita ng Diyos? Pakitaas nga ho kamay nung lahat na naniniwala totoo ang salita ng Diyos. Wow! Lahat ng nagtaas ng kamay, kung totoo kayo, na naniniwala kayong totoo ang Diyos, I am challenging all of you now here. Amen? Because according to you, totoo ang salita ng Diyos. At dahil totoo ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, magbigay ka at kawawa ka. Ganun ba? Magbigay ka at mawawalan ka. Ganun ba? Anong sabi ng salita ng Diyos? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Amen? O yung mga hindi naniniwala, pabayaan nyo sila. Pero kung naniniwala ka, kapatid, subukin mo ang Diyos. Amen? Giving is a chance to please God. Giving is a challenge to prove God. Listen, point number 3. Giving is a confirmation of a proven growth. Yung pagbibigay po, ito rin yung konfirmasyon na talagang lumago ka na nga. Amen? Because I believe na sa issue ng giving, ang pinag-uusapan, hindi estado ng buhay. Kahit ang yaman-yaman, kundi malago sa Panginoon, hindi basta magbibigay. Pero kahit gaano kahirap, pagka malago sa Panginoon, magbibigay. Amen? At alam nyo, pagka pinag-usapan natin ang kasaysayan ng napakaraming mga churches, minsan po, maiisip nyo na talagang minsan kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa ang nagtataguyod eh. Sila pa po yung eager na magbigay. I for one, witness po ako dyan.
churches na pinagpastoran po ng inyong lingkod. In fact, mula po doon sa Valenzuela, hanggang sa mga churches na pinagpastoran po ng inyong mga lingkod, halos wala naman po akong pinagpastoran na simula pa lang mayayaman na yung mga miyembro eh. Mga kapatid, dalay. Ang kalimitan at kadalasan po, yung mga pinagpapastoran po natin, yung iba po, mga bata talaga. Di ba? Mga bata po, estudyante pa nga eh. Gagastusan mo pa nga eh. Di ba ba? Yung iba po, para lang mabuhay, may mga nagtitinda po ng gulay, may mga nagtitinda po ng kakanin, mayroon pong pumapadyak ng pedicab para po kumita ng konti, pero nung ma-challenge po sila sa giving, wow! Mga kapatid, ahanga kayo sa ginawa ng Diyos. Amen? Pero alam nyo ho, kahit kailan, mahirap kumbinsihin na magbigay yung mga hindi po spiritually grown. Pagka-immature, hindi na nga magbibigay yan, magre-reklamo pa yan. Di ba? Minsan po, may mga campaign o church, kailangan natin sa building natin ng ganito. Meron tayong kailangan ipatayo. Kailangan natin ng ganitong amount. Sino sa inyo ang willing? Okay, kung hindi kayo willing, walang problema. Pero let us give opportunity sa mga willing. And then, heto ngayon sila. Yung mga hindi nagbigay, minsan, yung pa may sinasabi. Hindi na nagbigay yun, ha? Eh di lalo pa kung nagbigay yun. At sa mga churches, may ganong karanasan. Nagbigay nga, pero ang dami namang sinasabi. Kung ako kayo, kung hindi rin lang talaga mula sa puso nyo, huwag na kayong magbigay. Kasi kahit Diyos ang tanungin mo eh, anong sabi niya? God loveth a cheerful giver. Anong sabi niya doon sa una? Diba? As a man purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly. Huwag mabigat sa loob. Kahit naman kayo eh. Matutuwa po ba kayo na binigyan kayo? Halimbawa, Brad. Okay? Pastor. Halimbawa, may nagbigay sa'yo. Oh, yan. Sige, sige. Ayan, saksak mo sa baga mo. Saksak mo sa baga mo. Sipin niyo po, binigyan ka nga, isasaksak mo naman sa baga mo. Ayan, yun na, yun na! Diba? Nagbigay nga, galit naman. Pastor, ang saya bang tanggapin nun? Baka sabihin mo, oh, iyon na, lamunin mo na lang yan. Ay, hindi po exaggerated yan. That's the idea. Nung sabihin ng Diyos na huwag na bibigatan ng loob, kasi ang Diyos mismo sinasabi sa atin na kung mabigat lang din ang loob mo, sige po, pwedeng naihulog mo sa tray yan. Pero ang sabi ng Bible, wala ang pag-ibig niya dyan. Sapagkat ang iniibig ng Diyos, yung nagbibigay ng masaya. Diba? Kaya dapat ang batas natin sa church, pag naguhulog sa tray, walang nakasimakot. Lalo na yung usher, wag kasi simakot. Lalo na yung usher, dapat nakagiti. Diba? Hindi, pag nakita ng usher, yung usher nga mismo, hindi natutuwa. Lalo na ho, kapag ka ho, sorry ha, para lang sa illustration, lalo na ho, kapag ka hinulog, lagi na lang, ay yaman-yaman, pero kung maghulog, puro barya, katiting. Katiting, katiting, di ba? Tumutunog yan eh, pagkabarya. Ay, kung mahirap ka, okay lang yan. Kahit 2 meles yan, matutuwa ang Panginoon sa'yo. Kung talaga mahirap ka. Pero kung mayaman ka, ang iniuhulog mo, katiting, katiting. Kaya dapat sa church may kampana eh. Pagka kulang ang binigay, dagdagan, dagdagan, dagdagan. Ganun dapat eh. Naniniwala ka na kapag ikay nagbigay, bibigyan ka? Naniniwala ka pag ikay nagbigay, magpapala ka? Naniniwala ka malaki ang tubo kapag ka sa Panginoon, dahil takal, mainam, siksik, liglig, pipig at umapaw, tapos pag magbibigay ka, tipid na tipid? Ay, pastor, hindi naman after si Lord sa amount. Saan siya after? Walang problema sa Diyos kahit maliit ang ibigay mo. Saan mo nakita sa Bible yun? Sige na, kahit isang talata lang. Yun nga po, yung babae, 2 mites lang eh. Pastor, 2, mamera lang po yun eh. Eh di, maliit lang. Opo, kung ang pinag-uusapan, milyonaryo, maliit yun. Kung ang pinag-uusapan, kasing yaman mo, maliit yun. Pero kung ang pinag-uusapan, katulad ng babae, hindi maliit yun, malaki yun. Sapagkat sabi ng Bible, yung 2 mites na yun, all her living! Sa katulad yan, napakalaking halaga nun. Yahu, wala akong nakita sa Bible na natutuwa ang Diyos na maliit ang binibigay mo. Dahil hindi importante sa Diyos yung amount. Kundi importante sa Diyos ang amount. Ba't nagturo pa siya ng tithes?
Di ba? Bakit nagpa-practice pa sila ng first fruits? Kung hindi importante sa Diyos yung halaga. Mga kapatid, sana po ngayong gabi, patunayan niyo po na malago kayong Kristiyano. Because giving is a confirmation of a proven growth. Hindi ako naniniwalang ikaw ay lumalago kung hanggang ngayon problema mo pa rin ang giving. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtatides, huwag mong palabasing lumalago ka sa iyong spiritual life. Baka minsan officer ka pa ng church, ikaw ang hindi nagtatides. Ang masakit nun, baka kasama ka pa sa pinagpipreach. Baka nagpipreach ka na, hindi ka pa nagtatides. Baka member ka ng choir, ang ganda-ganda mo kumanta. Hallelujah! Di ba? Baka mamaya ang ganda ng hallelujah mo, pero yung binibigay mo, hindi naman hallelujah ang dating. Kapatid, giving is a confirmation of a proven growth. Amen? Kaya ho kapag ang miyembro natin natututo na magbigay, indication, lumalago ito, lumalago. Kasi yung mga immature, reklamo yan eh. Yung mga immature, puro daldal yan eh, kapag ka nagbibigay eh. Pero yung mga mature at nag-grow spiritually, naghahanap pa yan, saan pa ba tayo pwede magbigay? Diba? Ano pa ba kailangan ng church? Ay, alam nyo, yung bina-Bible study ko po noon eh, dahil natuto eh, kahit ang hirap-hirap ng buhay eh. Pagka ho nakakita sa church ng sirang doorknob, nagbibigay para ipagawa yung doorknob eh. Pagka nakakita ng punting ilaw, nagbibigay para ipagawa yung punting ilaw eh. Yun po'y ginagawa ng isang tao na may puso na sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, lumalago. Amen? Kapatid? Last. Giving is a Christ-like practice of the godly. Giving is a Christ-like practice of the godly. Ang pagbibigay po ay malakristong gawain. Ibig sabihin, pattern to Christ. Sapagkat kung merong best example na giver, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Even God. Ang sabi po ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Just try to imagine that. Ang Panginoon Diyos, ang example ng pagbibigay, at alam nyo, ang kanyang ibinigay, ang kanyang kaisa-isang anak. Alam niyo po si Jesus Christ? Alam niyo kung anong kanyang ginawa? He gave His life. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ikaw, anong ibinibigay mo para sa misyon? Anong ibinibigay mo para sa ministry? Anong ibinibigay mo for your master? What are you giving for your master, for the mission, and for the ministry? And even for the man of God. Anong ibinibigay mo? Sa Bible po, pinakita sa atin yung pattern. So giving is a Christ-like practice. Kaya kung talagang ikaw, tagasunod ni Kristo, patunayan mo. Gayahin mo siya. Maging giver ka. Because giver are winners. Amen? Sa Bible po, may turo dyan. Okay? Unang tingnan po natin yung teachings in giving. Ang turo po sa pagbibigay, meron pong pattern and procedure. You listen to this. Lahat ng giving sa Bible, may procedure. Lahat ng giving sa Bible, may pattern. Halimbawa po, tithes. Halimbawa po, first fruits. Halimbawa po, sacrificial giving. Kasi alam naman natin yan, na ang giving talaga, laging tatlong palapag yan. Ang unang palapag, systematic. Okay? Pag sinabing systematic, kung ano yung ayon sa sinabi ng Panginoon. Kung tithes yan, systematic yun. Ika-10 bahagi. Kung first fruits yan, unang ani. Yan po ang mga systematic giving. Pagka po umakyat ka, susunod na sa systematic, yung self-will giving. Yung pang magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo. Diyan pumapasok yung offering. Hindi ka pinresyuhan. Kung ano yung pasya ng puso mo, yun ang ibibigay mo. Okay? Pero ang pinakamataas na antas yung sacrificial. Systematic,
self-will, and sacrificial. Ang idea po ng sacrificial, mga kapatid, na ibigay mo na yung ikapo, na ibigay mo na yung first fruit, na ibigay mo na yung dapat mong ibigay, nung nakakita ka ng pangangailangan, eto ka pa rin, na nag-offer ka na at nagtiis ka pa. At ano ang sabi ng kanta ni Pastor Kenneth Lagman? I will not offer anything to God that costs me nothing. Opo. Grabe ho yung in-offer ni Mary. Precious ointment. Alabaster box of ointment. Very costly. Di ba? Napakamahal. Pero paano niyang hindi ibibigay yung napakamahal na pabango? Napakamahal sa puso niya nung kanyang bibigyan. Amen? Mahal niya ang Panginoon eh. Kaya hindi siya nang hinaya. May mga pwede tayong tularan. Ha? Bukod po dito, meron ding proper place. Kaya sabi ko nga sa mga pastor, hindi ho sana tayo nagkakaaway-away dahil yung miyembro ng ibang miyembro na-attend lang sa'yo, gusto mo sa'yo na nagbibigay. Gusto mo sa church na kung saan ka miyembro, doon ka dapat nagbibigay. Amen? Yung ikapo mo kung saan ka miyembro, yung giving mo kung saan ka member, kung ano ang tunay na bahay na kinabibilangan mo, the proper place, mga kapatid. Bring ye all the tithes into the storehouse. Meron pong tamang lugar. And you know, according to the teaching of the Word of God, okay, teachings in giving, yung pong pattern and procedure, yung pong proper place, at yung pong primary purpose. Pag tinignan niyo po sa Malakay, sa Old Testament, bring ye all the tithes into the storehouse. Ang primary purpose niyan, that there may be meat in my house. Members, wala hong pastor na maghihirap kung ang mga miyembro po naiintindihan nila na kaya tayo pinagbibigay ng Diyos para matugunan ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? That's the primary purpose, that there may be meat in my house. In 1 Corinthians chapter 9 and verse number 7, ang sabi ni Paul, who goeth a warfare any time at his own charges, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, and who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Meaning, pag ipinagsapan po natin, ang pastor dapat tinutugunan sa kanyang pangangailangan. Kung ikaw ay tumitingin sa mga sundalo, ang sundalo dapat tugunan ng pamahalaan. Amen? Ganun din sa church. Kaya sabi po sa pagpapatuloy ng chapter 9 ng 1 Corinthians, kapag ka po naghahain doon sa templo, karapatan po nung nangangasiwa ng templo na makibahagi sa anumang handog at alay doon sa templo. Amen? Kaya ho dapat sa mga miyembro, may puso na magbigay sa gawain ng Diyos. Lagi kong sinasabi ito, pag tinatalakay ko po ang giving, hindi po ako nahihiya na sabihin sa inyo na halos lahat ng makikita niyo po, since nung ako po ay nag-commit ng aking buhay sa Panginoon, maaaring nagtitiis po ako, lalo na nung mga pasimula. Pero mga kapatid, I would like all of you to know, and I would like to praise the Lord for the kind of members meron po kami. You know, in my life in the ministry, I cannot deny the fact that God is supplying and providing my needs using our members. Hindi ako nahihiya na ang long sleeve ko, bigay nila. Hindi po ako nahihiya na ang pantalon ko, bigay nila. Hindi po ako nahihiya kung ang sapatos ko, bigay nila. Hindi ako nahihiya kung kami ay tugunan nila sa lahat ng pangailangan namin. Why? Because that is the principle of the Word of God. Yung mga kulto nga niloko na ng mga tagapagturo nila Handa pang ibenta yung kanilang mga bahay-bahay at ibigay doon sa tapos ito po tayo, pinagpapala tayo ng Diyos, natuto tayo ng katotohanan, hindi man lang natin lilingapin yung pangangailangan ng lingkod ng Panginoon. Kung gusto niyo po ng pastor na magiging pagpapala sa inyo, learn to take care of the man of God. Learn to give. Amen? Lagi mong tatandaan na kapag hindi ka nagbigay, ang isa sa magsasuffer, yung lingkod ng Panginoon. And the reason why the Lord commanded us to give, ang isa sa primary purpose ay upang may makain sa aking bahay. Oh? At alam niyo ang giving? May test yan. So ang teachings about the pattern and procedure, about the proper place and the primary purpose, now test in giving. Tatlo ang sinusubok sa pagbibigay. Test of submission, test of sincerity, and test of spirituality.
Sinusubo ko kung talagang gaano ka susunod sa Diyos. Okay? Pagka pinag-usapan ng giving, pagsubok yan kung gaano ka magpapasako sa sinabi ng Panginoon. Pag pinag-usapan ng giving, tinitingnan niya kung gaano ka kasincere. Kung talagang totoo ka. Kasi kung hindi ka totoo, bakit ka magbibigay? So dapat masubok na tayo'y sincero sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya yung mga miyembrong todo-todo ang bigay, ibig sabihin niya, talagang sincero yan. Diba? Kasi kung nagbibiro lang yan, mag-iisip ng 5 beses siya. Mag-iisip ng maraming beses siya. Bibigay ko to. Pero kapag ka-sincere, walang kahina-hinaya na ibibigay ang dapat ibigay. Amen po ba? Diba? Lumalalim na tayo Marami na ang hindi maka-amen ngayon Mukhang affected na po tayo Sana kung affected baka mamaya infected tayo mga kapatid. Diba? Test of submission. Gaano ka magpapasakop sa utos ng Diyos? Test of sincerity. Hindi ka gagastos kung nagbibiro ka lang. Test of spirituality. Yan po ang Macedonia na kaya sila nagbigay. Therefore, as ye abound in all things, in utterance, in faith, and in your love, and diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Spirituality ang sinusuko. Okay? Ito na ang lundo natin ngayon, yung testimonies in giving. Meron pong teachings in giving, test in giving. Now, ang huling puntos natin, testimonies in giving. Yung mga patotoo sa pagbibigay. 3 bagay din po. Number 1, the testimony of God's provision. Ang isa po sa patotoo ng giving, yung kung paano nag-provide ang Panginoon. Ang isa sa patotoo ng giving, ito po ay ang pag-iingat ng Diyos. Testimony of God's provision, testimony of God's protection, and testimony of God's promotion. Ang sabi po ng Panginoon, kaya sinalot yung kanyang bayan kasi hindi nagbigay. Kaya kung gusto po natin na tayo po ay pagpalain, for the Lord to provide our needs, anong sabi niya? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, said the Lord. Ano sabi niya? If I will not open you the windows of heaven, and listen, and pour you out a blessing. Amen? Masaganang pagpapala ng Diyos. Verse number 11, and I will rebuke the devourer for your sake. And they will not destroy your lands. Protection. Puprotektahan ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong kabuhayan. At alam niyo po, the testimony of God's promotion. Yung wife ko po, isa sa inspirasyon ko yan Pag ang pinag-usapan po, giving. Napakasimpleng tao po ng wife ko. Bukod sa napakaganda. Ulitin ko po, bukod sa napakaganda. Ang idea po, bata pa lang po siya. Kung di po ako nagkakamali, nasa level na grade 5 pa lang po siya sa ACE. Nakakarinig po ng preaching tungkol po sa giving. Alam niyo po ba, sa kanyang pag-aaral sa ACE, bata pa lang po siya, sa hirap ng buhay, nananahin po siya ng baby dress. At yung konting kinikita po niya, kukunin niya yung tithes, tapos sumusuporta sa misyon. May offering, may faith promise, excited pa yun. Nung siya po ay nag-college, nag-part-time job po siya para makatapos sa kanyang pagka-college. Siya po ay nagtrabaho sa Chowking. At actually po, nung nasa college po siya, naging model pa po siya ng yung mga sweater, yung mga sweatshirt. Ako po, bench ang kumuha sa akin noon bench 2 pesos po ang bayad sa akin noon. Okay, sa modeling. Well, ganun po siya. Just to survive. But listen, dahil giver, pinaranas siya ng Diyos ng ganon. But now I can say that she is enjoying her life because God is providing her needs. And now, nandun po siya sa bangko, mula po sa mababang katayuan, little by little, pinopromote po siya. When we say promotion, dalawa ang klase po. Promotion in position, promotion in possession. Sila Digong Larry, ang dalas na ngayon dito sa Mindanao niyan. Yung family nila, sila Ate Maylin, ay grabe po ang heart niya sa gawain. Pag kami may anniversary po sa church, kaya nakaka-provide kami sa ibang bagay,
ang kanilang Thanksgiving sa Panginoon tuwing anniversary. Kahit ilan ang bisita, kahit 300 yan, ang commitment nila, ang giving nila, sila ang magpapakain sa anniversary. Ilang taon na po nilang ginagawa yan. At isa sila sa miyembro na hindi maikakaila na pinagpapala ng Diyos. Alam niyo, pag sila nagmahal sa ministry, kasama po kami. At pag sila nagmahal sa pastor, hindi lamang po ako. In fact, yung anak ko po, inilalabas pa nila Ate Maylin yan. Nagmomol sila, binibili po ng damit yan. Yung wife ko po, working sa bangko yan. Kung iba-iba ka, sasabihin mo, may pera naman yan, nagtatrabaho sa bangko yan. Pero palibasa, giver, kahit nagtatrabaho ang wife ko, giver ho talaga. Dahil asawa siya ng pastor namin, gusto kong magbigay. Alam niyo po, hindi po sila ganong kayaman, pero hindi po sila pinaghihirap ng Diyos. Okay? In fact, sa buhay po nila, hindi nga nila inuna yung bahay nila, hindi nga nila inuna yung sasakyan nila naman. Pag nakakita ng pastor yan, pakain dito, pakain doon. In fact, pagka pinagpe-prayan, pastor, huwag nyo na lang po akong pag-prayin. Kain na lang po tayo sa kung saan yung gusto nyong restaurant. Nung nakita kong gano'n, ang pagka pinagpe-pray mo, pakakainin ka na lang, lagi kong tinatawag, pray ka, kapatid, pray ka. Kain na lang po tayo. Kain, kami na kain. Pero mga kapatid, kahit ang mga miyembro, nakikita nila kung paano nagpapala ang Diyos. Mula sa Valenzuela, Caloocan, Quezon City, Montalban, lahat ng pinagpastoran ko po, yung mga natutong magbigay, yung mga lumago, at natutong maging giver, hindi lang po sa ministry, kahit sa minister, kahit sa man of God, kahit sa pangailangan namin. Mga kapatid, wala pong kahit isa na nagreklamo sa kanila, napatunayan na sila po'y pinagpala ng Diyos. Opo. Magsisimula po kami doon sa gawain. Mga walang sasakyan po yan. Materially ha. Pati ho yun, inaangat ng Diyos. Ngayon po sa church natin, doon po sa Manila, yung mga members po doon, about yun, na po, nagkakasasakyan na sila. Yun po yung material side. Mga kapatid, because we cannot outgive God. Amen? Pagka ikaw ay naging palabigay, God will promote you. Will surely promote you. Kaya natutuwa po ako Kasi sabi ko nga, yung iba ho natatakot ituro yung giving. Ba't ka matatakot na ituro ang giving? Ang giving po, turo ng Bible. At kapag hindi mo tinuro sa miyembro mo ang giving, parang ikaw pa ang naging dahilan para mahadlangan yung blessing ng Diyos sa mga tao mo. Hindi mo naman sila pipilitin tuturuan mo sila. Yung mag-a-apply, di mai-experience nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yung hindi mag-a-apply, di wala po tayong problema. Basta kailangan, ituro natin sa kanila yan. Hindi mo naman naaasahang i-apply nila yan, kundi sila lumalago. Di para magka-idea ka rin sa spiritual standing ng mga tao mo, you preach giving. Kaya alam mo, wag naman from January to December, puro giving ang team mo. Ibahin mo naman, di ba? So, I mean, dapat sa puso natin, kaya natin itinuturo, hindi para maisahan natin ang miyembro, kaya natin itinuturo, kasi nga naniniwala tayo that givers are winners. Give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Amen? Kung saan-saan ang gagaling po yan. Kapatid, givers are winners. Misyon? Sino magbibigay sa misyon? Di mga giver. At pag kayo nagbigay sa misyon, just try to imagine, kaano kayo pagpapalain ng Diyos. Amen? Givers are winners. Lahat ng area ng ating buhay. Kaya sana po, ngayong gabi, na-realize natin na hindi tayo dapat loser. We should be winners. Amen? For God. At ang susi, pagbibigay. Sapagkat ang mga giver, panalo, walang alugi-lugi. Nawa, kapagpala kayo sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa napakahalagang mensahe na itinuro mo sa amin. Nawa, i-apply namin ito, Panginoon. Hindi lang po miyembro, kundi kaming mga pastor. Nakita po namin nawa na sa buhay po namin, ang nais mo, kami po ang nagbibigay upang kami mapagpala at matugunan sa lahat ng aming mga pangailangan. Bless the message in the heart of your people tonight, Lord.
In Jesus' most precious name, tawagin ko po ang ating mahal na pastor. Everybody stand, please. And please. 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 We are all products of giving. Christian, ayaw pa ang kusay mo kasi because you cannot change the command of God. You cannot change the biblical principle. Hindi mo na kusang. Bisan pagpasok ka, manuliyog ka, bisan full of negative ang imong mind ay tungkol sa Biblia, yet you are still a loser. Also, you did that. Tonight, we praise the Lord for those who are giver. But listen to me. Those who are struggling, they are struggling about the principle of giving. You need to surrender your life to God. Or else you need to review your salvation. You might be on the same. Ningali di kamas. Ningali wala kasama sa kamas. Maybe your salvation is by influence. Nag-enjoy ka sa hatag sa Ginoo. But I want you to know, Christian, please consider this. We are so much tonight about the principle of giving. Yung di-discuss ni Pastor Lipiga parang one semester din sa Bible School. I remember the pastor reaches again how to get money from God. Matagal, I think 1975, na visit the pastor reaches again, the pastor of Mandaluyong. He teaches us how to live. He teaches us how to give faith promise offering. What you kumamay na nakapagod. I practice it. I obey it. And it's my lifestyle. God will know. The Bible is real. Mana isiwan yung ano mapaka-raptura, mapaka-patyas nito. Hindi gusto nito matulog ang langit na kawatan. Kaya ba yung lugar ako ni kawatan sa langit? Walang mananakaw sa langit. Yung mga baptist na punta sa langit, gusto pang mamatay. Gusto na takong mamatay. Hindi naman yung sa this is a very painful word, but you need to learn this because God is so concerned about your progress. God is concerned about your life, but because there is no other life than your life, is your life to be useful for God's glory. Ano na yung kinabuhi na ikaw na magamit ang sa kabihan sa inyo? Napabalain. So gusto yun sa Ginoo ma-fulfill niya ang iyang will sa atong kinabuhi. God can be God alone if you are not obey the will of God.
Ingong paspas sa balagay, ang Diyos, magpabiling Diyos sa waka, kapandili mahimong gawa kay Diyos. Christian, please obey the principle of you. Please obey the principle. You need to obey it. Ito mga pastor, mausahan. Ay kitang tutulog sa pamamibro hatag ng kita. Mismo kita mga amol. Mga dagot. Ayun. Gusto ka manghila sa pamamibro niya. Once you teach them about giving, the first person who exercises about the life of giving is the one who teaches. Amen. Kung may accident is ginawa, there is no accident in the road. Tonight, I want you to be honest with God. Kasi magatilog na, kita mo yung ginawa na ron. Saksi mo yung ginawa. Hindi ang message, ako pray na ito sa atong pinabuhin. Come forward na ito. We should be honest before God na maunit ka, having a refreshing mind, refreshing heart, and willing to obey what the Bible says. I praise the Lord about it. I praise the Lord about it. Me and my family, we don't have a problem about it. We promise before God, me and my wife, Charity, are weak as in. We will give. We will. So tonight, I want you to bow your head and close your eyes. No one looking around. Let us pray. Father, in Jesus' name, thank you so much for the message. I know that Holy Spirit, you are working in our midst today. Lord, I pray, please, Lord, bless thy people. Bless each one of us. Please help us to obey the command of you. Those believers, pastors, and Christians who are struggling and trying to go against the principle of living or I pray, can affect them. I hope tonight you will not answer Lord, please. Thank you so much for this conference. Thank you that you give us the principle. Thank you that you use Pastor Vega. And thank you for the beautiful song, Father Pastor Lana, that I will not give anything that goes to you. Oh God, thank you tonight. To God be the glory. We love you, Lord God. Lord Jesus, we love you. Holy Spirit, we love you. Thank you. You are so sincere to us. You are so faithful to us. Bless this congregation. Bless. In Jesus' name. While your head is bowed, your eyes is closed. Looking around. If you will, I want you to go out where you are and say, Lord, bless me. I want to be a giver. Be a real giver. Are you a real giver? I know what you want to have. Isang isa ka asa ka na church, palit alisa tumanan ng duhod ng mga kapito. Make me a real giver. Kamong na sa baba,
nasa balcony, you like to go down, or else you kneel down there. Isoon mo aking Pinoon. E dili magpaka ang atong Bible. Ang pulong sa Pinoon will not tell a lie. Ayaw mag-struggle ka ng anak. Ayaw. Oto'y kung wako lang yung kinabuhi mo, patyon ka, kung saan ko man yung pag-obey sa paghatag, patay na ka. Anong imo mang pantuson ang imong konsensya, anong imo pa mang suklat na ang Bible, if you're real Christian, kung tinuod kang anak sa Ginoo, save ka. Anong mag-struggle pa man ka? Anong mahandog man ka, kumuwatan ka, kumuhatag ka, na na may saad sa Ginoo. Please, obey the principle of giving. Saad sa Ginoo, the Lord, I will give. I will give. I'm going to give. I will support mission work. I will support the missionary. I will. I'm going to give the way He wants me to give. Until there's just no more to give. I'm going to love until there's no more love. I could never outlove the Lord. Praise. Thank you, Pastor today.